Tayo po'y mag-umpisa na ang gawain. Lahat po ng mga nasa labas ay pumasok na po upang tuloy-tuloy na ang gawain para sa Panginoon. At isang magandang gabi sa inyo mga kapatid sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At tunay na pinagpala tayo sa pag-isip pa lang natin na tayo makarating dito ay pinagpala na tayo. Amen? At sino ba nagagalak sa gabing ito? Maayos ang ating panambahan ngayon. At kung maaari sana mga kapatid, ay kung ano po sinabi rito sa pulpito ay susunod kayo. Amen? Usog-usog po tayo rito. Punuin po natin yung silya. Amen? Dapat ang mga anak ng Diyos ay nagiging masunurin. Amen? Yan po ang nagiging problema ng mga diakono. Pagka may sinabi, ay nahihirapan sumunod. Pero sa gabing ito, ay nais ko po na sumunod po tayo mga kapatid. Amen? Sige po, punuin po natin to. Ito po, nasa sa harapan. Isang araw, mag-uuna-unahan tayo sa harapan pagka ang Panginoon Jesucristo na yung makikita natin. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon sa inyong pagsunod na manatili kayo na manambahan tayo sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. At ako po yung bumabati rin sa mga nagla-live streaming ngayon, sa ating mga outreaches, sa Pampanga, sa Bohol, sa Laguna, sa Bulacan, at sa labas ng bansa natin, sa Canada, sa Qatar, sa Saudi Arabia, ay isang magandang gabi po sa inyo at manatili po kayo na pagpalain kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Tayong lahat po ay tatayo mga kapatid. Ating ang palakpakan ang ating Panginoon Jesucristo sa gabing ito. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay aawit sa Panginoon at kung ilalakas po natin ay gagalak po ang Panginoon doon. At lahat po tayo aawit dahil napakaganda po ng vision ngayon. At dito po natin makikita. At pinagkalooban po tayo ng Panginoon na magkaroon nito para lahat po tayo nakakita. Amen? Kasi kung doon nahihirapan. Pero ngayon ay wala na po tayo may dadahilan. Lahat po tayo aawit sa Panginoon. Amen? Hindi man maganda boses natin, maganda man, aawit tayo sa Panginoon dahil mahal natin ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. Praise God. Tayo'y manambahan sa Panginoon, awitan natin ang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. I worship you, Almighty God. Thank you, Lord. Hallelujah. There is none like you. Thank you, Lord. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. Damayin natin ang ating Panginoon. Ang presensya ng Diyos, alam natin na narito dahil ang sabi niya, 2 man o 3 nangusap sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay siya'y nasa kalagitnaan natin. Hallelujah. Oh God, hallelujah Lord, hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. Hallelujah. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. Glory. That is what I want to do.
Tagalog. Hallelujah. Praise God. Samba kita, O Diyos, walang katulad mo. Amen. Aming Ama, mapagmahal. Hallelujah. Ito Hallelujah. Tunay na mahal mo kami, Panginoon. Hindi ka kulang-kulang sa amin, O Diyos. Salamat, O God. Salamat. Salamat sa iyong presensya. Oh, hallelujah. Ilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos. Walang katulad mo. Pumuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sambahin ka! Luwalhatiin ka, Panginoon! Wala kang katulad, Panginoon! Tunay, Panginoon Diyos, na kami sumasamba sa iyo, na may katapatan, may kagalakan, may pananampalataya, Panginoon! Oh God! Na kami pinagpala mo na, Panginoon! Sa presensya mo pa lamang, Panginoon, O Lord, kami nagagalak na, naliligayahan na, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kami pagpalain mo. O God, hallelujah, 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 hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, Ama, hayaan mo, Panginoon, na maingatan ang mga kapatid namin na paparito pa lamang, O Diyos. Ikaw ang patuloy na sumama sa kanila, Panginoon, hanggang sa makaupo sila rito, Panginoon, na taglay, Panginoon. Lord, ang inaasam-asam nila, Panginoon, na pagpapala, biyaya na nagmumula sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa kasiglaan namin, Panginoon, sa walang tigil at walang sawa na pagparito namin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid namin na laging handang ipagkaloob ang buhay nila, Panginoon, sa paglilingkod, sa katulad nito, Panginoon. O Lord, isang biyaya lamang, Panginoon, kaya kami naparito, Panginoon. Isang biyaya na kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung ikaw hiwalay sa amin, O God. Tunay, Panginoon, na wala, Panginoon, kami magagawa, O God. Ikaw ang gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Maging ang kalit-liitan na ginagawa namin, alam namin, ikaw pa rin iyon, Panginoon. Kaya wala kami may pagmamalaki, Panginoon. Wala sino man sa mga anak mo na nagmamalaki sa iyo, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, nagagawa lang namin itong magpasalamat, magpuri sa iyo, O Diyos. O Lord, maraming salamat po sa kagalingan na natanggap namin, Panginoon. Mula po sa aming pastor, Panginoon, na ngayon, Panginoon, O Lord, na nanampalataya kami na pinagaling mo na siya, Panginoon. Kaya tatayo muli siya, Panginoon, upang mangaral at ipahayag ang salita mo, Panginoon, ang mga mensahe, Lord, na aming mga mensahe na kailangan namin, O God. O Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid din po namin, Panginoon. Lord, na patuloy, Panginoon, na nanalangin din sa mga kapwa nila kapatid, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon. O God, sabi mo, Panginoon, na malaki ang magagawa, Panginoon. Lord, ng panalangin ng mga matuwid, Panginoon. O Diyos, may gagawin kami, Panginoon Diyos. Tulad ng panalangin na malaki nga ang magagawa namin, Panginoon, kung kami magiging tapat sa iyo, Panginoon, O God. At ngayon, Panginoon, kontrolin mo, O God, ang gawain na ito, Panginoon, at huwag mong hayaan na makakilos ang kaaway, Lord, para ito'y manggulo, Panginoon. O God, ikaw, Panginoon, ang inaasahan namin, O God. Hayaan mo ang bawat isa, Panginoon, maging pagpapala sa gawain na ito, O God. Huwag mo hayaan maging hadlang, Panginoon. Lord, sa mga mensahe na makukuha namin, Panginoon. O Lord, maraming salamat po. Maging ang mga tutugtog, ang mga tatayo, Lord, ay iyong pagpalain, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, revelation, Panginoon, O God. At magawa nila magpasakop, Panginoon, sa iyong salita, O God.
Bigyan po sila ng kagalakan na maglingkod. Maging ang mga makikinig, Panginoon, hayaan mo ang mga salita mo, Lord, ang mga mensahe na para sa amin ay tumagos, Panginoon, hanggang kaluluwa, O God. Dahil kung hindi, Panginoon, kung hanggang laman lang, Panginoon, ay walang mangyayari sa amin, Panginoon. Magpapatuloy lamang kami ng gawa ng laman. Salamat po sa pagtatagumpay namin, Panginoon. Lord, na ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay malampasan namin, Panginoon, O God. Salamat din po, Panginoon, sa mga alok ng kaaway, Panginoon, na hindi namin tinatanggap ito, Panginoon. Bagkos ang iyong salita ang aming tinatanggap, Panginoon. Kaya meron kaming pananggalang, Panginoon, O God, sa mga kaaway na nagpapahirap sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluwalhati, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito po, Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Lord, God. Amen. Tayong lahat po ay makakaupo na, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Diyos. At tayo po ay magkamayan muna. Amen. Praise God. Ay magkamayan, mga kapatid. Tingnan po natin yung nasa likuran. Tingnan po natin nasa harapan. Dahil po, pag natapos po ang gawain, yung nasa likod, tuloy-tuloy nang umuwi. Hindi niya nakita yung nasa unahan. Ganun din po, yung nasa unahan, hindi niya nakita yung nasa hulihan. Kaya nagtatanong siya, umatin ba si ganire? Umatin ba si ganon? Di ba? So, tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. At tatawagin natin si Brother Chris. Amen. Siya po ang mangunguna sa pag-awit. Praise God. Amen. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Sa presensya ng ating Panginoon na tayo nagkatipon muli sa Kanyang biyaya. At tayo magdiwang sa gabing ito. Amen. Amen. Umawit tayo ng masayang awitin. Awitin natin yung nagsasabing, I will celebrate. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Once again. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Once again, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me. Hallelujah! My God shall supply all my needs according to His riches in glory.
He will send His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Hallelujah! Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. For God is great and worthy to be praised. For God is great and worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. For God is great and worthy to be praised. For God is great and worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Praise! Hallelujah! Worship Him! Hallelujah! Sambahin ka sa gabing ito. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat na i-celebrate ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah! 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 Purihin natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will send His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. My God, hallelujah. My God shall supply all my needs. Yes, Lord, Ikaw ang dakilang provider, Lord. According to His riches and glory, He will send His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah! Yes, Jesus. Amen, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Pinabalik ko po sa ating MC. Praise God. Sarap magpuri sa Panginoon. Tayo natin mga kapuna, mga kapatid. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. At alam ko, masaya ang puso natin. Amen? Amen. Praise God. Wala pong nagsubmit sa akin kung sino yung maghahandog ng awit, magpapatotoo. Amen? Kaya tinatawagan ko po yung mga Amazing Grace ba yun? Sino yun? Yung grupo na Amazing Grace. Amen. Praise the Lord.
I stand upon the word of God. I will overcome with Him. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire and toss. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for I have overcome the world. Trials may be great, but my God is greater still. So I walk out on this valley and proclaim the Father's will. And when it's built just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and even stronger than before. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire and touch. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire and dust. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the Praise God. Manatili tayong nagtatagumpay. Overcome natin ang lahat. Amen. At isunod natin, mga kapatid, si Brother Roming na magpapatotoo. Kasi 2 linggo na hindi siya natawag. At ito na siguro yung itinakda ng Diyos para siya ay makapagpatotoo kahit na maiksi. Amen. Praise God. Praise the Lord. Lakpakan natin ating Panginoon sa buhay ni Brother Roming. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Totoo na yung sinabi ni Brother Boy na 2 linggo na. Akala ko wala na, basta ganun na lang. Akala ko pa kanina dahil sabi parang hindi kami pupunta ni Brother Joshua yata dahil hindi pa nagpe-prepare sabi niya. Pero salamat sa Panginoon. Akala namin late na kami, pala hindi pa rin. Gusto kong i-share yung kung anong ginawa ng Panginoon sa akin ng mga nakaraang buwan. Talagang dumating time na nanghina ako talaga.
dumating na masakit lahat ng aking katawan. Lahat. Kasukasuan, lahat. Ulo ko, mata ko, sabay-sabay yun. At dahil may yung debate ring pag-BP namin ay may binibipin, nagpa-DBB ako 200, kaminsan over 140, ganon. Kung bababa, 180 over 130, ganon. Sabi ko, parang nanghina ako talagang Tapos nung dumating ng time na dahil mahina ang tulog ko, talagang pumayat ako noon kahit anong panjita ko ay hindi pa rin bababa ang aking dugo. Nung baha, habang ako'y nanonood, sabing kong ganon na dumating sa isip ko na wala para mangyari. Kahit walang kabuluhan lahat, mamamatay ka pa rin kahit lahat sa paligid, hindi nababaha, nabahana, ganon. Parang nanghina ako talaga. Pero salamat sa Diyos, pinilit ko na nagbukas ng aking Bible. Dahil yung lumang Bible ko, maraming marka yun. At inhanap ko yung mga verse na paborito ko nandoon. Nakita ko, ako'y umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako. Sabi ko sa aking may bahay, pag uwi natin ay magpapacheck up ako. Sabi ko ganon. Pati yung aking mata na kung luluha ay mamamaga itong kaliwa. Nakauwi kami maluhatin ang aking may bahay. Kaya magahan diretso namin doon sa patingin ng ang mata. Sabing ganon, anong gusto mo? Dahil 1997 pa itong record mo dito na yun na magaw yung mata mo. Sabi ko, operahan. Anong gusto mo ngayon? Operahan na. Sabing ganon sa akin. O sige, Dok. Kailan po? Sabi ko ganon sa kanya, schedule natin. And schedule. Pagkatapos nyon, diretso kami ulit sa isang ospital. Nagpa-check up ako ulit. Nung tungkol sa mga katawan ko na masakit. Pero ang panalangin ko bago kami umuwi, Panginoon, sana ituro mo kahit ordinaryong gamot na lang, yung pinakamura ay pagpapalain mo. At salamat sa Panginoon, kahit yung singil ng doktor dati 1,000 daw, sa amin 300 lang. At aming gamot, may piso na gamot ko. At salamat sa Panginoon, nandito ako ngayon. Habang ako'y inuoperaan sa mata ko na itong ilong, may hiwa ito Dito parang hindi halata Nung sinugat yung aking bandang ilong ko parang kung pwedeng ayaw ko na. Sabi ko, Panginoon, talagang patawarin niyo ako nang hina ako sa inyo. Kasi lang nandito na ako. Habang ako inuoperahan, nanalangin ako, naririnig ng doktor na nag-opera. Sabi ko lagi, Hallelujah, Lord. Ganon. Nakataas ang aking kamay na kanan. Yung doktora lagi niyang binababa. Pagbaba niya, ibalik ko ulit. Ilang bisis yun. Talagang sabi na, at pagkatapos na akong inoperahan, sabi ng doktor, sabi niya, hindi maintindihan pagkasabi niya sa akin. At ang sabi ng aking may bahay, dahil nakamonitor habang ako ay inooperahan. Paglabas ko, sabi niya daw, Panginoon, kung anong kalooban mo na pagawa sa amin, susunod kami. At salamat sa Panginoon, dahil sabi ko sa kanya sa aking bahay, nung di pa nangyari yun na karamdaman ng aking mga masakit ng katawan, sabi ko sa kanya, ito na yung panahon na kasi tuwing tag-ulan sa amin, paminsan, akala nila kasi
Porque ako ay ganun ang hanap buhay. Lagi may pira. Pero sabi ko, kung minsan sapat lang, sabi ko sa aking may bahay, na minsan kawawa namang ating mga kabaryo natin. Bili tayo ng baboy at magpakain tayo. Sabi yung ganon sa kanya noon. At sabi ko sa kanya rin ngayon, panahon na ganito yung panahon na tagirap sa atin. Baka ulitin natin ulit. Sabi niya, may pira ka ba? Hindi na ako mimik. Alam ko na ayaw niya. Pero nung inoperan ako, sabi niya, pagkatapos mo mag-opera, sabing ganon. At pagkatapos ng gapas, magpapakain tayo, sabi niya. Sa pinupuri kong Panginoon. At ganon, naalala ko ulit yung preaching ni Pastor na kung nagkakaroon ka ng mga problema, bilangin mo yung blessing mo sa Panginoon. Sabi ko, nung pagka-opera nga, nandun pa rin ang aking doubt. Pero parang lagi kong naalala ang Diyos. Habang kami ay nakikinig ng preaching ng aming pastor kay Pastor Popong, nadaanan yung katulad ng preaching ni Pastor Ray. Naalala ko, binilang ko yung dinaanan kong kamatayan siguro nung ako'y binata hanggat nag-asawa. Siguro mga 10 yun. Habang ako'y nakaupo, na kasama ko si Pastor, yung pastor natin sa Kwan, sabi ko sa kanya, una kasi, nung ako'y bata, nahulog ako sa kalabaw. Nakabon ako sa putik. Siguro kung walang nakakita. Diba ka naapakan ako ng kalabaw, wala na ako. Ngayon. Pangalawa, tumawid ako ng ilog. Akala, nung pagbalik ko malalim. Wala kang magagawa dahil hindi ako marunong lumangoy. Nakatawid ako. Pangatlo, nalunod yung aming bangka. Dahil hindi ako marunong lumangoy. Pang-apat, naglilibor ako. Nasa tuktok ako, naapakan ko yung kahoy, hindi nakapako. Pero salamat sa Diyos. Hindi ako nahulog. Panglima, nung ginagawa namin ng batasan pambansa, bumili ako ng timba dahil wala kaming gagamitin sa Cubao. Pagbalik ko, dahil mahilig akong sumakay sa harap, nawala ng preno yung bus ng aming sinakyan. Namatay yung driver. Yung nasa likod ko namatay din. Sa akin, naipit ang aking kaliwang paa. Pero ang panalangin ko, Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Akala ko putol ang aking paa, pero yun naputol yung pantalon ko hanggang dito sa tuhod. Talang napakabuti ng Panginoon. Pero hindi pa ako Kristiyano noon. Kaya sabi ko, Panginoon, naalala ko yung lahat ng bagay na yon. Pero salamat sa Panginoon, nandyan siya. At lagi kong sinasabi sa kanya noon, dahil sa kahirapan ng buhay namin, sabi ko, habang ako'y dumadaan sa isang mga lugar na tulad namin na naghihirap ng gusto, Panginoon, kung pagpalain mo ako ng material na bagay, mga itong taong ito, kawanting ko sila. Yun ang pangako ko sa Panginoon noon. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid, Brother Ruming. At tunay na bless kayo dyan, kay Brother Ruming, mga kapatid.
Dahil malaking tulong din ang nagagawa niya rito sa ating iglesia. At yung mga gamit niya, yung sasakyan, ay nagagamit natin yan pag humahayo tayo sa mission. Isang salita mo lang dyan, hindi na nag-iisip yan. Oo na kaagad pagdating sa Panginoon. Amen? At tulad nga ng paggawa ng tiles dito, ay yung kanyang mga tauhan ay pinadala rito para tumulong. Hindi kumuha ni isang kusing yan. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Maging kating kapatid na si Joshua ay talagang ang puso nila ay maglingkod sa Panginoon sa pamagitan nun. At yung nangyayari sa kanya ay binabanatan naman siya ng kaaway, pero blessing pala yun, di ba? Isang araw makikita natin nakaparada yung bus na blessing para sa kanya. Magamit natin yon sa camp meeting. Amen. Praise the Lord. So tayo po lahat ay nadako na sa pagkakaloob, mga kapatid. Ay tinatawagan ko si Brother Ruben. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin. Dakilang Ama, ito kami, Panginoon, Lord. Lord, na mahalagang bagay, Lord, na gampanin namin, Lord, bilang isang Kristiyano, Lord, na, Lord, magbigay na naayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord. Ito kami, Panginoon, bagamat, Lord, na may mga karanasan kami, mga pagsubok, Panginoon, may mga dalayan ng bawat isa, Panginoon. Ngunit, Lord, inilapag namin sa iyo ang lahat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, katulad ng awitin kanina, Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Jireh, Lord. Kaya, Lord, ito kami, Panginoon, Lord, pribiliyo muli na makapagbigay sa iyong munting gawain, Lord. At ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat kamay, Lord, na mag-ambag, Panginoon, para sa ikalalago, Panginoon, or sa, Lord, sa pinakamalagang, Lord, kaluluwa, Panginoon, o kaluluwang binhi, Panginoon, na maabot pas pamagitan ng mga kaloob na ito, Ama. Kaya, Lord, maraming salamat po at, Lord, hiling namin minsan pa, Panginoon, Lord, na ikaw po ang magbukas ng, Lord, bintana sa kalangitan, Lord, upang ibuhos ang mga, Lord, kakailanganin, Panginoon, ng bawat isa sa loob ng iglesyang ito, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, hiling namin ang iyong basbas, Panginoon, Lord, sa mga kamay na gagamitin, Panginoon, Lord, upang, Lord, magamit ito na, Lord, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Kaya maraming salamat po, Ama, sa namin binabalik ang lahat na kapurihan. Papasalamat in Jesus Christ we pray. Amen. Pwede natin yung, ano pa may handog? May handog ko. Backup singer. Praise God. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Ang iyong pinakamahirap kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagalihan mo. Na sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hindi na tayo magtatagal. Dadako tayo sa announcement. Praise God.
Meron ba mga visitor? Amen? Okay. Jordan Clemente, invited by Brother Joshua Alcantara. Praise God. Purihin ng Diyos. Welcome kayo, kapatid. Amen. Announcement. Family to present on Sunday. Brother Noel Gambito, Brother Hapong family, and Yunor family. Amen. Sa September 16 po yan, sa Sunday. Amen. Praise God. At ang September 16 naman ay ang Young People Service at 2:30 p.m. Amen. At yung mga kabataan, mayroon kayong Young People Service. Pagkatapos ng gawain, baka ikakatwiran lagi ng mga kabataan. Umatin naman kami nung umaga. Diba? Kasi napupuna ko rin na habang tumatagal yata, kakonti umaatin sa mga young people. No? Nung araw, talaga napakarami. Pagka sinabing Young People Service, talagang nandun, nakaprepare na kagad sila at gusto nilang umaten. Nawa, manatili yung pag-atin ninyo at pakikinig ninyo dahil napakahalaga at isang kayamanan na makukuha nyo dyan, na higit pa sa ginto, sabi nga. Amen? So, huwag kalilimutan mga young people at huwag magtutulog. Amen? Pagkatapos ng service. General Meeting of EBAS Department, Coordinators and Officers sa September 23. Maganda-handa na po yung mga coordinator, no? At mga officer. Amen. Prayer request, mga kapatid. Please continue praying for Sister Lorna Cruz for her fast recovery. Thanks and God bless, Brother Errol. Amen. Hanggang ngayon ay nandun pa si Sister Lorna at nawa ay patuloy na gumaling na. Ganon din po si Brother Gabi, yung anak ng mga Bangklos, no? At nandun pa rin sa ospital. Ay patuloy natin ipanalangin, alalahanin natin yung mga kapatid natin na kinakawawa ng karamdaman. Amen. So, salamat sa Panginoon at anumang mga panalangin na yan, mga kapatid. Amen. Ay dinidinig ng Panginoon. Amen. At subok na natin. Amen. Sa tuwing tayo ay mananalangin na mayroong pagluhod, na mayroong pagtangis. Amen. Hindi panalanginan lang, mga kapatid. Yung gusto ng Panginoon na lumalapit tayo na bagbag ang puso natin. Na may matapat tayong ipapanalangin. Amen. Kailangan sa puso, hindi sa isip, mga kapatid. Amen. So, tayong lahat, mga kapatid, ay tatayo. At handa na ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen? Handa na ba natin kunin yung biyaya sa Panginoon? Amen? Praise God. Tayo aawit sa Panginoon, mga kapatid, bago ko hudyatan si Pastor Ray. Amen? Awitin natin, His God is all in control. Amen. Hallelujah. Panginoon, Ikaw may control ng lahat. He's got it all in control. He put that reassurance way down in my soul. He's got it all in control. He's got it all in control. He's got it all in control. He put that reassurance way down in my soul. He's got it all in control. Ang buhay ko'y hawak niya. Ang buhay ko'y hawak niya. Amen, Lord. Ang buhay ko'y
akong matatakot. Ang buhay ko'y hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Salamat po, Panginoon. Ang lahat Sa palataya, Lord, sa katotohanan niya. hawak niya. Puso ko'y panatag, Ang ako ako'y matatag. Ang lahat ay hawak niya. Amen. Naniniwala ba kayo dyan ngayong gabi? Ang lahat ay hawak ng ating Hindi ko alam kung ano ang inyong kinakaharap na pagsubok, kagipitan, pakikipagbaka. Marahil merong nasa isang napakahirap na sitwasyon, isang karamdamang malala. Amen? Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon, ay pwede mong sabihin, ang puso ko'y panatag. Dahil ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay kontrolado niya. Amen. Hebrews chapter 1 verse 3. Hebrews chapter 1 verse 3. Hebrews 1 verse 3, ang sabi dito, who, being the brightness of His glory, speaking about the Lord Jesus Christ, He is the brightness of God's glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Babasahin ko dito sa Tagalog na Biblia ko rito. Ang sabi dito, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Gusto kong pansinin niyo ang bahaging yon. Siya ang nag-iingat saan? Sansinukob. Hindi lang po mundo ang pinag-uusapan natin. Sansinukuban ay iniingatan ng Diyos. At sa versikulong to, ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Iniingatan daw ang sangsinukob ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Sa Hebrews 4:12-13, bago tayo umupo. Hebrews 4:12. Chapter 4, verse 12. For the word of God is quick. Ang sinasabi doon kanina sa Hebrews 1:3 ay iningatan ng ating Panginoong Jesucristo o kanyang inaalalayan ng isang sinukob sa pamagitan ng makapangyarihan salita niya. At ang sabi dito, for the word of God is quick and powerful. Oops, wala ako binabasa. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Verse 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito, ang mga kasukasuan at ng utak sa buto, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag
at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Gusto ko mangusap sa gabing ito tungkol sa mensahe na pinamagatan kong He's got it all in control. He's got it all in control. Amen. Kayo lahat ay maaari na magsiupo ngayong gabi. Amen. Kung kaya niyang alalayan ang isang sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At ang sabi, walang anumang bagay na maitatago sa kanya, kundi lahat ay lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit pagdating ng araw. Ang lahat ay lantad. Ang sabi dito, ibig sabihin nun, ang Diyos na ito, speaking of the Lord Jesus Christ, ay may pamamahala sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Siya ay, amen, may control sa anumang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon. At kung magagawa lang nating pakatandaan yan, naniniwala ako na magiging mas masaya ang ating buhay, mas may enjoy natin ang ating araw-araw na pamumuhay, amen, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ang Diyos, being that infinite God, knowing the end from the beginning, siya ay naghanda ng maraming mabubuting bagay sa kanyang mga hinirang. Sino ba dito ang nagsasabing siya hinirang ng ating Panginoon? Siya'y pinili. Amen. Kayo ay apple of His eyes. Diba? Kayo ay binukod niya sa iba. Amen. Meron siyang mga planong magaganda sa inyong buhay at naniniwala ako, siya ay naglatag na ng plano para itong mga mabubuting bagay na hinanda niya para sa iyo ay matanggap mo sa tamang panahon. Okay? At maganda ang kinabukasan mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka dapat lumakad sa mundo ng nanlalata, walang pag-asa, nalulungkot, stressed out, dahil ang Diyos, amen, ang nag-aalaga sa iyo. Ang Diyos, amen, na ito na ating binasa ang tungkol sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan, siya ang nagmamatsyag sa iyo araw at gabi. Ang mata niya ay hindi niya inaalis sa Kanyang mga anak. Amen. Siya ay kumikilos behind the scene. Amen. Tayo bilang tao, hindi natin nakikita lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yun ang problema natin. At kapag nakalimutan natin ang katotohanan ito, na kahit hindi natin siya nakikita, ay gumagawa siya para sa atin, doon pumapasok ang pagdududa. Doon pumapasok ang panghihina. Doon pumapasok, amen, ang mga pag-aalala. Pero kung hindi natin kalilimutan ang katotohanan na siya ay nasa likod ng mga pangyayari para sa ating kabutihan, ay magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan at kapayapaan sa buhay. Amen. Tayo ay mananatiling nakangiti sa kabila ng sitwasyon na tila baga, amen, napakadilim at para bang may mga panahon na parang pinagsakluban tayo ng langit at lupa. Pag ikaw ay nakangiti sa panahong tulad nun, ito ay suntok kay Satanas. Dahil si Satanas ang may gusto na kayo ay malungkot, si Satanas ay ang may gusto na kayo ay, amen, madiskurahe at mawala ng pag-asa. Gusto ni Satanas na sumimangot kayo. Gusto ni Satanas, amen, na mawala ang kaligayahan, mawala ang mga positibong bagay na lumalabas sa inyong bibig. Amen, dahil sa mga nakikita nyo sa inyong paligid. Sasabihin ko sa inyo, ang mga bagay na nakikita nyo sa paligid ay mga takip lamang ng mga tunay na ginagawa ng Diyos sa likod. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Kung hahawiin lang ng Diyos ang kurtina ng panahon at ipapakita sa inyo kung ano yung hinahanda niya para sa inyo. Kung hahawiin niya lang ang tabing ng ating mortalidad, ay makikita niyo kung ano yung mga pintuan na kanyang bubuksan para sa inyo. Makikita niyo kung paanong may mga solusyon na siyang hinahanda sa mga problema na hindi niyo pa hinaharap. Isip niyo ba yun? Kung siya ay infinite, kung alam niya ang lahat ng bagay, alam niya na lahat ng magiging problema niyo.
At kung alam nyo na lahat ng magiging problema nyo, lahat ng mga magiging sakit nyo, amen, bago pa itatagal sa liputan, naghanda na rin siya ng solusyon sa lahat ng mga iyon. Kung hawi lang ng Diyos ang tabing ng ating mortal na mata, ay makikita natin ang mga taong kikilusin niya, handa niyang kilusin at papilahin para sa ating kapakanan. Kikilusin niya lahat ng kapangyarihan, lahat ng impluensya, lahat ng maaari niyang kilusin para lang maiabot sa iyo ang kailangan mo sa takdang panahon. God is in control. He has got it all in control. Hallelujah. Bakit tayo mag-aalala? Hallelujah. Ang kailangan lang natin gawin ay alam niyo kung relinquish our own control over ourselves. Ang problema natin, tayo ang nagmamaniobra sa ating buhay. Ang problema natin, tayo ang, nagsisikap na umintindi sa lahat ng mga bagay. Gusto natin bigyan ng solusyon ang lahat ng mga problema sa ating sariling paraan. Kinokontrol natin lahat ng mga bagay ayon sa gusto nating mangyari. At pagka hindi nangyari yung ayon sa gusto natin, tayo ay nadidistressed. At nai-stress. Hallelujah. At nanlulupaypay. Ang kailangan natin gawin ay bumitiw sa kontrol. Bumitiw sa manibela. Bumitiw tayo sa manibela. At sabihin natin, Lord, ikaw na ang humawak sa manibela magmula ngayon. Dahil ikaw naman ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Marami akong hindi alam. Marami kong mga hindi naintindihan na nangyayari sa akin. Pero ang tiwala ko ay ganun na lamang sa iyo. Na, Lord, ang lahat ay kontrolado mo para sa akin. Dahil mahal mo ko, pinili mo ko, binabantayan mo ko, inaalagaan mo ko. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos daw ang gumagawa sa inyo, kapwa para magnasa at gumawa ng kanyang mabuting kalooban. Pero sa Amplified Version, ganito pagkakasabi, pakinggan nyo nung uso, napakaganda. Mas ma-appreciate nyo yung scripture na. Yung Amplified, gusto kong ulitin, ay isang version ng Biblia kung saan lahat ng root word sa Greek at saka sa Hebrew ay pinagsama-sama para magbigay ng higit na diin dun sa scripture. Amen? Pinagduktong-duktong yun para i-amplify, ibig sabihin mas palakasin yung dating ng salita ng Diyos sa inyo. Ang sabi dito, sa Amplified Version ng Philippians 2:13, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you. God is all the while. Alam niyo kung ibig sabihin nun? God is all the while. Ibig sabihin nun, walang patid na nagtatrabaho siya. Na-realize niyo ba yun? Gusto kong bigay niyo ngayon yung atensyon sa akin ngayon at pakinggan niyo ng gusto at pag-isipan niyo ito. Ang Diyos ay hindi nagbabakasyon ng isang segundo man lamang sa inyo. Sa pagbabantay sa inyo. God is all the while. Hindi siya yun, sa isang taong ito, magpapahinga muna ako sa paggawa para sa aking anak. O sa linggong ito, relax lang muna ako, hayaan ko muna yung aking anak sa kanyang sarili, sa kanyang bahala siya sa buhay niya. Noong sabi, God is all the while. Sa lahat ng panahon, bawat sandali, bawat segundo na inyong buhay, siya'y gumagawa para sa inyo. Amen. Sabi dito sa scripture, siya'y gumagawa sa inyo, sa loob nyo, and if He's working in you to do His will and His good pleasure, then He is working for you. Diba? Para sa inyo ang kanyang mga ginagawa. May mga panahon, amen, na parang walang nangyayari sa ating buhay. Imbis na maganda ang makita natin, parang mga tawag dito, mga pangit na pangyayari pa ang nasasaksihan natin. Pero hindi nagbabago ang katotohanan na kahit sa mga panahong yun, ang Diyos ay gumagawa para sa inyo. Gumagawa siya, hindi siya, amen, nagpapahinga. Napakaganda ng scripture nung tungkol kay Ruth, amen, nung siya ay tutubusin ni Boaz, ang sabi ni Naomi sa kanya, sa Ruth 3:18, then said she, sit still, my daughter. Relax, sit still. Huwag kang mag-alala. Don't be upset, don't be uptight.
Amen. Huwag mo hayaang tumaas ang iyong high blood pressure. Huwag mo intindihin yung high cholesterol. At yung uric acid. Alam ni Lord lahat yan. Amen? Praise the Lord. Okay? Alam niya lahat yan at meron siya diyang paraan para makontrol yan. Pero, amen, kailangan huwag kang padala, amen, sa takot dahil sa mga bagay na yan. Amen. You sit still. You relax. Enjoy life. Enjoy your life here on earth. Praise the Lord. Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. For the man, speaking of Boaz, at si Boaz ay tipo ng ating Panginoon Jesucristo, our kinsman redeemer. Amen. For the man will not be in rest. Itong si Boaz, o kung tayo ang tutukuyin, amen, itong si Jesucristo. Itong ating pinakamalapit na kamag-anak na manunubos natin, ay hindi magpapahinga. Hindi siya magpapahinga until he have finished the things this day. Hindi siya magpapahinga hanggat di niya natatapos yung trabaho ng manunubos para sa iyo. Ang gagawin mo ay uupo ka lang, mag-relax, magtiwala dahil siya ang nagtatrabaho. Hindi siya hihinto. Aabalahin niya ang kanyang sarili hanggat hindi nagaganap yung kailangan niyang gawin para sa iyo. Para ikaw ay lubusang matubos. Amen. Para sa akin ito isang, amen, gandang scripture. Speaking about eternal security, anong aalalahanin mo, amen, tungkol sa iyong redemption. Samantalang siya ay hindi tumitigil sa paggawa. Ang kailangan mong gawin ay magsumampalataya ka. Just sit in the church. Sit still. Makinig ng gusto. Enjoy every word. Dahil at siya, sa mga sandaling ito, ay hindi tumitigil sa paggawa. Para sa inyo, para malubos ang inyong katubusan. Hallelujah. Sabi dito sa isang message ng ating propeta, God, sa reproach for the word, sabi niya, and God sets a time and a purpose for everything that He does. God sets a time and has a purpose for everything that He does. There's nothing that happens just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. Wala raw nangyayaring aksidente lamang doon sa mga nagmamahal sa Panginoon at tinawag ayon sa Kanyang pagkatawag. See, we are predestinated. Pwede ba natin sabihin yun? Amen. Minsan, nagiging salita na lang yan na karaniwan at ating nababanggit at wala na yung dating sa atin. Pero naintindihan niyo ba talaga kung ano ibig sabihin ng predestinated? Ito ang ibig sabihin nun. Meron siyang mabubuting layunin at merong takdang panahon para matupad yung layunin yun sa inyong buhay. At ang mga bagay na nangyayari sa inyo ay hindi aksidente, hindi coincidence. Because you are predestinated, we are predestinated, and everything works just right for that. Because He cannot lie. He said that was so, that everything has its time, its season, and it has its way, and God is behind every move. Praise the Lord. Ganito ang nangyari sa aking anak. Siya ay napabarkada sa maling barkada. God is behind every move. Huwag kang mag-alala kung ikaw ay sumasampalataya. Ipagtiwala mo siya sa Panginoon. God is behind every move. Hallelujah. Ang tagal ko na nagpipray para makita ko yung aking mapapangasawa. Yung itinalaga ng Diyos para sa akin. Amen. Kung may tinalaga siya, may tamang oras din. Kung ako sa iyo, imbis na ikaw ay, praise the Lord, magmukmuk dyan o sumimangot o ikaw ay mainis dahil yung lahat na iba pa, may boyfriend at may girlfriend na, what you need to do is relax, enjoy serving the Lord. Dahil may nakahanda siya para sa iyo.
Amen. Baka magkaroon ka lang ng problema pag nagmadali ka. Pag dumating yung tamang panahon, magtatagpo kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung kailangan, praise God, gumawa siya ng problema sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at siya ay itulak dito sa Maynila para makita ka, gagawin niya yun. Yun nga yung nangyari kay Naomi sa kay Ruth, di ba? Ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay. He's behind every move. And sometimes you think that everything is going wrong. Tama ba yung sinasabi ni Barbano? May mga pagkakataon ng palagay natin, lahat na lang puro hindi maganda ang nangyayari sa akin. Ano itong nangyayari? Pinagsakluban ako ng kamalasan at kapaitan sa buhay. Nung magpaulan ng Diyos ng mga kamalasan, amen? Imbis na magpayong ako, ay naghanda ako, ang hawak ko ay, batya. O kaya, nabaliktad ko yung payong. Sometimes you think that everything's going wrong. It's up to us. Nasa sa iyo yun. Kung yun ang gusto mo isipin, it's up to us. Amen? Sinasabi niya dito, it doesn't change the fact, kahit pa ganun ang nakikita mo, kahit pangit pa ang nakikita mo, it doesn't change the fact kung ikaw ay pinili ni Lord, siya'y kumikilos sa likod ng mga pangyayari para sa iyo. Kasi ang problema natin, nakikita lang natin yung kasalukuyan. Hindi mo alam kung saan maglilid yung pangit na pangyayaring ito. Marahil ang susunod na pangyayari dyan ay mas pangit pa. At lalong mapangit pa sa susunod. At kakabit sa mas mapangit pa sa susunod. Pero yung mapangit na pangyayaring yun ay biglang, amen, may kakabit sa isang magandang pangyayari at palinaw ng palinaw ng palinaw ng palinaw hanggang sa makita mo ang tunay na dahilan bakit nangyari yung mga pangit na pangyayaring yun. Dahil kailangan dumaan ka doon upang marating mo yung magandang hinanda ni Lord para sa iyo. Kita nyo, kung nagmukmuk ka na ngayon dahil pangit yung kasalukuyan nangyayari o sa susunod na buwan dahil merong mas pangit na pangyayari, amen, at ikaw ay sumuko na, sa susunod na taon pala may maganda ng pangyayari na bunga ng mga pangit na pangyayari ito. Kung sumuko ka na, paano? Diba? Sayang, ang nakuha mo lang yung pangit. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, those things are upon us, are put upon us. Trials and wanderings. Alin, mga pagsubok, ang mga pagtatanong, bakit nangyayari ito? Bakit kailangan mangyari ito sa amin? Bakit kami pang believer? Bakit siya pa ang tinamaan ng ganitong karamdaman? Huwag niyong kalimutan, God is in control. Hallelujah. It's testing to see how you will react on an action. Yun lang yung tinitignan niya, reaction niyo sa mga pangyayari na mangyayari. Pahintulutan niya mangyari sa inyong buhay. Alright, God works in a mysterious way. Kaya marami sa ating hindi nakakaintindi. Amen? Hindi natin naintindihan yung mga pangyayari sa ating buhay. Kadalasan hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, kumikilos na pala siya. Pero yung minsan iniisip natin ng mga coincidence lang. Di ba? Nakatagpo mo yung tamang tao sa tamang panahon at sa tamang lugar. At nabuksan ng isang pintuan ng opportunity para sa iyo at pinasok mo at bago pa malaman, ikaw ay pumapailan lang na sa tagumpay. Amen? Akala natin coincidence, but it's God. Amen? Na kumikilos, nag-aayos ng lahat ng bagay para sa iyo. Amen, kung magiging sensitibo lang tayo, magiging mapagpasalamat tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Amen. Alright, sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ito na naman, word of God. Pag sinabing word of God, sinano mo siyan sa God because
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. So when you say the Word of God is working in you, it's the same as saying, amen, that God is working in you. Kapag ang salitang ito ay nabigyan ng buhay, ano to? Diyos yun. Pag ang salitang naririnig nyo sa pangaral ay naikintal sa inyong kaluluwa at sa inyong pag-iisip at nabigyan buhay at naging epektibo sa inyong buhay, it's not just words of man, it's God. It's the life of God that quickens the promises. Hallelujah. So sabi dito, dahil sa sumampalataya kayo tinanggap niyo ang salita, hindi tulad sa salita ng tao, kundi tunay na galing sa Diyos at salita ng Diyos. Ito ay gumagana ng epektibo sa inyong buhay. Tinranslate ko lang sa aking sariling translation. Amen? It is now effectually at work in you who believe. Sa Amplified, babasahin ko ulit. Sabi niya, and we also especially thank God continually for this, that when you received the message of God, which you heard of us, you welcomed it not as the word of mere man, but as it truly is, the word of God, which is effectually at work in you who believe. Gusto kong pansinin niyo yung effectually at work to you who believe. So, importante yung pananampalataya. Kaya nakakaroon ng bisa na husto ang salita ng Diyos dahil kayo ay sumasampalataya. So, ganun ka-importante na habang tayo nabubuhay, hindi natin naiintindihan ang mga nangyari, lumalakad tayo sa ibabaw ng lupa, kayo sumampalataya. Dahil doon nyo mararanasan ang epekto ng salita ng Diyos. Alright? Amen. Hindi lang kayo basta nagwawalang bahala. Hindi yun ang aking sinasabi. Kundi kayo lumalakad sa kabila ng mga nakikita mong mga, mga contradiction sa buhay o reversals kung tawagin. Amen, magawa mong magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Pagka ganon ang iyong attitude, then mararamdaman mo ang epekto. Effectually working, ang sabi. Hallelujah. Alright. Bibigyan ko kayo ng mga ehemplo. Aking sariling buhay. Maganda minsan na umupo tayo at magbalik tanaw tayo sa mga pangyayari sa ating buhay na alam natin, hindi kilos ng tao. Doon sa mga critical na sandali na kinaharap natin, na kailangan natin ng saklolo, ay biglang may kinilos ang Diyos sa mga tao, may mga pangyayaring nangyari na hindi natin inasahan. Alam natin, ang Diyos ay may gawa nung kamay ng Diyos yun. Diba? Ba't din yung minsan alalahanin yung mga pagkakataong yun para mapalakas ang inyong pananampalataya na kung ginawa niya dati noon, hanggang ngayon ay kaya niyang gawin sa inyo. Malilit na bagay, pero magpapakita ng pag-iingat ng ating Panginoon. Nalala ko nung ako'y nakatira pa sa Santa Mesa, kasama ko si Pastor Ruel doon sa parsonage, sa church doon. At bago-bago pa lang ako nagmamaneho, nag-aaral actually ng pagdadrive. Minsan, isang araw, hindi ko alam kung bakit, pero nakatikatihan kong iusog yung bluebird ni Brother Ruel. Kung maalala niyo yung bluebird, yung pamosong bluebird. Kasi nung bago pa lang tayo dito sa mensahe, mga ministro, wala pa mga sasakyan. Unang nagkasasakyan sa atin dito sa Metro Manila, kung di ako nagkakamali, ay si Pastor Ruel. At yung kanya sasakyan ay 1967 model Toyota na, hindi ko lang kung Toyo Pet yata yun eh. Di ba? Toyo Pet yun. 1967. Pagkaalis ni Brother Branham, saka dumating yung coaching yun. At yun ang una sasakyan ni Pastor Ruel. At dahil sa ako'y nag-aaral ng pagmamaneho, hindi ko alam, nakatikatihan ko, iusog ko kaya yung sasakyan. So, hindi ko naman minaneho hanggang sa labas, sa highway, hindi ako namasyal, hindi ako nagbulakbol, kundi inusog ko lang, pinractice ko lang yung konting alam ko, clutch, preno, silinyador, yung timpla, para lang ma-review yung aking pinag-aaralan. At inusog ko lang ng konting-konti, galing doon sa harap ng church, inusog ko, punta doon sa kapitbahay. At, yun ay, hindi ko na binalik. Hindi ko naisip na baka ako ay pagalitan ni Pastor Ruel. Na ginalaw-galaw ko yung sasakyan, pagkatapos hindi ko binalik doon sa pinanggalingan. Wala sa aking loob. Sinarado ko yung sasakyan at lahat. Maya-maya, hindi nagtagal,
ay nagkaroon ng sigawan doon sa kapitbahay. Pag akyat ko doon sa parsonage, sigawan at nagtilian yung mga kapitbahay namin at biglang may lumagabog. Nung kami nagmadali para tignan kung ano yung nangyari, nakita ko yung aking pamangkin na si Paula, yung malikot na si Paula. Nung bata pa siya, amen, na nandoon sa ibabaw ng sasakyan ni Pastor Ruel. Galing sa second floor ng aming kapitbahay. Naglalaro siya doon sa pasamano ng bintana. Palibhasa, ginagawa pa yung bahay ng aming kapitbahay. Wala pang bintana, wala pang harang. Si Paula ay naglalaro ng ganyan. At nahulog siya, amen, bago pahulog siya doon sa kotse ng kuya, ay sumabit pa siya doon sa mga mga pasabit. Mga pasabit sa banderitas kasi piyesta doon sa lugar namin noong mga panahon yun. Sumabit siya roon at medyo tumlambog siya ng konti, saka siya bumaksak doon sa ibabaw ng kotse. Kung wala yung banderitas at yung kotse, ano na kaya si Paula ngayon? Baka history na siya. Pero ano yun? Ano yun? Ang Diyos ang nasa likod ng pangyayaring yun. Amen. Wala sa aking katangian yung makialam ng pag-aari ng may pag-aari. Amen. Hindi ko yung ginagawa. Pero nung araw na yun, ay mayroon kung anong, amen, nag-inspire sa akin, usog yung sasakyan. Yung pala, amen, ay mangyayari yung pangyayaring yun. Ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng pangyayari sa ating buhay. At isipin nyo ito, maaaring hindi nyo tinitignan ng ganito. Amen. Pati yung mga taong naglagay ng banderitas ay ginamit ni Lord. Walang kamalayan si Brother Ruel, walang kamalayan si Sister Chichi. Ang Diyos ay nag-iingat, nag-iisip kung paano ililigtas yung aksidenteng mangyayari, paano ililigtas yung anak nila. At ginamit niya yung mga kasapi ng barangay doon, yung youth leaders doon, at para lagyan ng maraming banderitas yung bandang yun para pagbaksak ni Paula ay sumabit muna siya doon. Hindi yung coincidence. Ang Diyos ang nasa likod ng bagay na yun. Mysterious, but it's true. Naisip niyo ba si Moses nung ipanganak siya? Diba? Panganak siya ni Jochebed. Ang sabi, by faith, hindi sila natakot na itago si Moses. At merong utos ang hari noon. Lahat ng bata, papatayin, ilalagay sa Nile River, ihulog sa Nile River, papakain sa mga buhaya. Pagkatapos itago ng 3 buwan ng mga magulang, by faith, ang sabi dito, kaya binasa ko yung 1 Thessalonians, because they were believing the promise. Marahil meron silang nakitang vision or panaginip. Amen? At ang Panginoon ay nangusap kay Jochebed na ang Diyos ay magbibigay ng deliverer sa kanila. Amen? At yung anak nila, yun yung magiging deliverer. And she believed the promise. Amen. At kahit merong ganong katinding utos ang hari, hindi sila natakot. Amen. At pagkatapos itago ng 3 buwan, siguro dahil sa hindi na nila maitago, alam nilang makikita yung lugar nila, mahalugog yung kanilang bahay. Ang ginawa nila ay ano? Alam niyo yung ginawa nila? By faith ay kanilang pinaagos sa Nile River sa isang munting arka. Naalala niyo? Isipin niyo yun. Yung mga tao, yung mga pinapatay na mga bata na bagong panganak, ay inilalagay sa Nile River na nandun yung mga buhaya. Naritong mga magulang ni Moses, tinago nga doon sa mga sundalo ni Paraon para hindi makain ng buhaya. Ang ginawa naman nila ay nilagay doon. Sila na naglagay sa Nile River. Kung saan naroon yung mga buhaya na lumalapat doon sa mga sanggol. At yung arkang yun ay ginabayan ng Panginoon. Bawat bunggo ang Diyos ang nasa likod. Bawat liko. Amen. Bawat hinto. Nakabantay ang Diyos. God was behind every move of the dark because that was a son of a promise. That's a son of promise. Amen. At nandun may layunin siya doon sa taong yun. Pinili yun, elected yun. Nakikita niyo ba ang inyong sarili? Ayun ang nagagawa ng pananampalataya. Kayang harapin ang kamatayan ng may tapang at humasampalataya. Amen, na kayang, amen, pagtagumpayan ng buhay ang kamatayan.
na ang buhay ay higit na makapangyarihan kesa sa kamatayan. Kaya yung buhay na nandun sa kanilang anak na si Moises ay kanilang pinaano doon sa ilog ng kamatayan ng mga panahong yun. Alam nila that God was in control. At ano nangyari? Saan napadpad? Yung arka, doon mismo sa paliguan ng prinsesa ng hari. At ang Diyos ay pinihit ang puso ng babae. Biglang nagandahan doon sa bata. Hindi na siya nag-isip, baka isa ito sa mga Hudyo na pinakakain sa mga buhaya. But God is able, amen, to soften the hardest heart. Kung kailangan, yung pinakabuhong, pinakasalbay, pinakamatigas ang puso, palalambutin niya para sa iyong kapakinabangan kung ikaw ay pinili ni Lord. Para sa iyong pabor. Ipipihit niyang, hallelujah, puso ng mga hari. Siyang may kapangyarihan magpihit ng mga puso para lang bigyan ng pabor ang kanyang mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. At kinuha ng prinsesa. At ang sabi niya, kawawa naman ito. Ako lang mag-aalaga dito. Kawawa ito. Amen. Kaya kailangan ihanap ng magpapasuso sa kanya. Si Satanas ang nag-anoint kay Faraon na patayin lahat ng mga bata kasi alam ni Satanas na yung deliverer ay darating ng mga panahong yun. Sanyo ng isang sanggol. At si Satanas naman ang nasa likod ng mga kabuhungan nitong si Faraon. Pero hindi alam ni Satanas, ang Diyos ay nasa likod ng kanyang kabuhungan. Bakit? Kasi si Satanas, sa pamagitan ni Faraon, gustong patayin lahat ng mga bata. Yung bayan na yun, yung Egypt, amen, ay inanoint para wasakin ang Israel. Yun ang kanilang pakay nung panahon yun. Ang pwersa natin kung kailangan, gamitin natin para patayin natin lahat itong mga taong ito. At huwag natin payagan na lumabas yung deliverer mula sa kanila. Pero ang Diyos ay ginamit yung kapangyarihan ng bansang yun mismo. Para ano? Para alagaan ang deliverer. At hindi lang yun. Amen? So yung prinsesa ay naganap ng magpapasuso at ang nakuha nilang magpapasuso ay yung nanay mismo ni Moses. Hallelujah. Hallelujah. At pinalaki siya doon, inalagaan siya, pinag-aral siya, pinakamagandang eskwelahan at lahat ng kailangan niya, pinalaki siya, inaruga siya nung bayan na kanyang wawasakin isa sa mga araw na ito. God was behind every move. Amen. Kung hindi nagkasundo si Joseph at sa kay asawa niya, baka nag-aaway sila. Bakit mo ba pakawalan niya sa Nile? Di ba nandiyan natin mga buhaya? Ano kaya kung tawag dito, pinustit lang ni Joseph yun at hindi alam ng kanyang asawa, baka mag-aaway sila at mag-alala yun. You know? But you see, they were at peace because they were believing. Yun ang sinasabi. That's why nakita nila yung epekto ng pangako sa kanilang buhay. The Word of God effectually worked for them. Because they believed. Tinanggap nila yung panaginip na yun, yung vision na yun bilang salita ng Diyos at hindi salita ng tao lamang. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yun din nangyari kay Jonah. Diba? Kahit na si Jonah ay may kakulitan, pero ang Diyos ang may control sa lahat ng pangyayari. Sabi ni Brother Branham, iniisip ng marami na si Jonah ay backslider, pero totoo hindi. Everything was under control. Everything was working according to the will of God. Diba? Ang Diyos ang naghanda nung balyena. Ang Diyos ay nandun sa balyena, sabi ni Brother Branham. Kung paano ang Diyos ay nandun sa mga alon at lahat. Amen. Kaya pinaalon ni Lord kasi merong isang lalaki na sumusuway sa direktang utos niya. Pero kahit yun, alam ni Lord. Amen. At maraming ibang mga tao ang naapektuhan dahil ang Diyos ay kumikilos. Think of it now. Ang Diyos ay kumikilos. Amen. Gusto niya ituwid ang isang pagkakamali at maraming iba pang mga taong naapektuhan pero ang concern ni Lord ay yung merong pangako. Ang concern ni Lord ay yung nagdadala ng kanyang layunin. Ang concern ni Lord ay si Jonah.
Merong mga importanteng tao, may mga businessman, may mga malaking tao at lahat, at meron silang mga magagandang plano sa kanilang pagbiyahe. Marahil merong magsa-sightseeing lang. Mga turista at lahat. Amen, pero lahat sila naapektuhan. Bakit? Kasi merong isang gustong gabayan si Lord sa tamang landas. Amen? So hindi siya mapapunta doon sa pamamagitan ng barko. Amen? Kala niya, ito ang balyena. Tapon sa kanya doon sa dagat, nandito na ang balyena. Amen. At bago niya malaman, nandun na siya sa, amen, sa Ninive, kung saan, amen, ayaw niyang pumunta sana dahil kilala niya yung mga tao ron, ayaw niya, hate niya yung mga taga Ninive. Pagdating doon sa lampasigan ng Ninive, biglang bumuka yung bibig ng balyena at lumabas ang isang lalaki mula sa kanyang bibig. Ang mga tao pala doon sa Ninive ay naniniwala sa Diyos na isda. Kung barko yung lumapag doon, baka hindi sila maniwala basta-basta kay Jonah. Pero dahil sa isda, yung nagbuga kay Jonah, mas madali nilang napaniwala. Sabi nila, binisita tayo ng Diyos, nagsugo siya ng anghel niya. Bakit siya'y nanggaling sa bunganga ng isda? You see, parang sa umpisa, bakit ano nangyari? Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Para matupad ang kanyang layunin. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hindi natin namamalayan siya nagtatrabaho. Hindi siya nagpapahinga. Walang patid ang kanyang pagtatrabaho para sa atin. Amen. Kung makakapanampalataya lang tayo. Naalala niyo yung negra sa Memphis, Tennessee? Para ipakita sa inyo that God is in control. Diba? Yung anak niya ay nagkaroon ng isang karamdamang malala at ilang araw na parang siya ay nasa comatose state. Diba? Hindi makausap, daing lang daing, ungol ng ungol. At ang sinasabi niya ay para siya nasa isang madilim na karagatan, wala siya makitang liwanag. But then God spoke to the woman. The woman was a believer of the Bible. At sa isang panaginip, ay sinabi ng Diyos sa kanya, amen, na siya ay katulad noong Shunammite woman, if you remember, na nanghingi ng anak dahil siya ay baog at siya ay pinagkalooban ng Panginoon ng anak. At ganoon pala yung kaso ng babaeng yun. At siya ay pinagkalooban, kaya lang, yun ang nangyari sa kanya anak, napabarkada sa maling barkada at nagkasakit. At ang sabi nung babae, Panginoon, kung gano'n, kung ako, yung Shunammite woman, pero kung gano'n, Panginoon, nasaan si Elijah? At sinabi ni Lord sa kanya, na si Elijah ay darating sa ganitong oras, kinabukasan, maghintay ka dun sa bakuran, darating si Elijah. At alam natin si Brother Branham, amen, ay papunta sa isang malaking pagtitipon. Naghahanda siya. Amen. At siya po ay sumakay sa isang malaking eroplano, Boeing 747. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, yung Boeing 747 ay nag-emergency landing sa Memphis. Praise the Lord. Hallelujah. At nung umagang yun, nung araw na yung eroplano ay lilipat ulit para pumunta dun sa talagang destinasyon nila, ay meron kung anong naghatak kay Barnabas. Alam niyo yung kwento, pinalakad siya na pinalakad hanggang sa makarating siya dun sa bakuran nung babaeng negra. At doon sa bakuran ng babaeng negra, ang negrang yun ay naghihintay, kukuya-kuya-kuy. Dahil alam niya, God has got it all in control. Dahil nakarinig na siya mula sa Diyos. Wala na siyang dapat ipag-alala, naniniwala siya ng Panginoon ang may hawak ng sitwasyon. Kahit gaano kadilim, kahit gaano kahirap, kahit parang imposible pa na mapagaling yung kanyang anak, naniwala siya sa tinig ni Lord. Naghintay siya doon sa lugar na sinabi ni Lord na puntahan niya at naghintay siya doon. Amen. At lumaparoon si Brother Branham, binati niya, anong pagkakasabi ng tawag nila? Parson. Hello, Parson. Yung Parson pala doon sa lugar nila ay preacher. Yun ang ibig sabihin. At sabi ni Brother Branham, nagulat siya, bakit mo nalaman ako ay preacher? Bakit? Sinabi sa akin ng Diyos
Sinabi niya yung kanyang panaginip na ako raw ay tulad ng Shunammite woman. At sinabi niya yung kaso ng kanyang anak. At tinanong ko sa kanya kung ako ang Shunammite woman, nansan yung Elijah. At sinabi niya sa akin kung anong magiging itsura mo, kung anong kulay nung yung sombrero at yung Amerikana mo, nakita ko na lahat. At narito si Brother Branham, may espiritu ni Elijah. Hallelujah! Sa takdang panahon, sa tamang lugar, sa isang taong sumasampalataya. Pero hindi lang yun, hindi yun ang wonder nun. Amen? Ang Diyos ang nagkontrol sa malaking eroplano, 747. At lahat ng mga appointments ng taong doon kailangan, amen, hindi matuloy lahat. Delayed lahat na points. Kahit gano'ng kalaking business, amen, ang kanilang haharapin, amen, kailangan nilang maghintay sa kilos ni Lord dahil siya isasaklolo sa isang sumasampalataya. Hallelujah! Kung kayang alalayan ni Lord ang sang sinuko, bakit hindi ang 747? Kanyang, amen, hinatak pababa at pinaghintay doon hanggat hindi natatapos yung trabaho ng kanyang propeta. Bakit? Kasi merong isang babae na sumasampalataya that God has got it all in control. Hallelujah. Anong sinasabi ko sa inyo? Meron ba kayong malaking pagsubok ngayon? Meron ba kayong mahirap na kinakaharap ngayon? Huwag niyong kalilimutan, God is in control. Siya hindi tumitigil sa paggawa. All the while, He's working. Para sa inyo. Para sa inyo. Para sa ikabubuti niyo. Hallelujah. Kung paano ang isang magulang, ang sabi ni Brother Branham, as we close, ay naghahanda para sa kakailanganin ng kanyang anak na kanyang iluluwal dito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng klase ng paghahanda gagawin yan. Di ba? Basahin ko na lang yung quote ng ating propeta bago tayo magwakas ngayong gabi. Sabi niya, to you people that take the tapes now, things that are to be. To you people that take the tapes now. Punta tayo dun sa pangalawang paragraph. Sabi niya, look how your earthly parents, before you come here, before they knew that you were coming, made ready for your coming. Just think of that now. Your earthly parents, which the earthly parent is only a type of a heavenly parent, the Lord Jesus Christ, our Father in heaven. If we know how to give good gifts to our children, and how much more does your heavenly Father know how to give good gifts to His children? Jesus spoke these words. See, they made ready for your coming. Mga magulang nyo, naghanda. Nagtipid yan. Di ba? Pinagkaitan ng sarili nila ng mga paborito nila para lang makapagsubi. Para sa iyong pagdating. Hallelujah. They made a little crib or got some little booties and little clothes and so forth. They made ready everything for you to arrive. Prepared before you even come on the earth. And Jesus has gone to make ready our coming there. Sabi natin, Panginoon, alis ako. Pero alis lang ako dahil ipaghahanda ko kayo ng lugar. Anong sinasabi ko sa inyo? Amen? Hindi lang dito sa buhay na ito, tayo pinaghanda ng ating Panginoon. Sigurado na kayo dito sa buhay na ito, at kung sakaling kayo ay kailangang tumawid ng ilog. Amen? Jordan River. Maparoon sa kabilang ibayo. Tayo'y pumanaw. Lahat ay nakahanda na rin sa ating pagdating doon. Dahil hinanda ng ating Panginoong Jesus
lahat ng kakailanganin natin pagparoon. Kung paano hinanda niya ang ating kakailanganin. Dito sa ibaba ng lupa, you believe that? Lahat ng kailangan nyo. Kagaya ng napatunayan ko kanina, lahat hinanda na niya. Lahat ng tagumpay, lahat ng solusyon. Sabi sa Biblia, the Lamb of God was slain before the foundation of the world. Isipin nyo yun. Hindi pa kayo napapahamak, hindi pa kayo nagkakasala, hindi pa kayo naliligaw. Nandun na yung solusyon. Sa kanyang pag-iisip, nakahanda na yung katubusan nyo. Kaya ano man ang inyong kinakaharap ngayon, may nakahandang solusyon si Lord. Huwag tayong mag-aalala at magdududa at manlulupaypay. Magpakasaya tayo dahil ang Diyos ang may control sa ating buhay. Let's relinquish our control at hayaan natin siya magkaroon ng control. Naisip niyo ba yun? Sa buong church ages, ang inisip ni Lord, higit sa lahat, ay kayo dito sa huling panahon. Isip niyo ba yun? Lahat ng mga pinagsakripisyuhan ng mga mananampalataya ng mga nakarang panahon ay dahil sa pagdating niyo. Isip niyo ba yun? Lahat ng katotohanan na naipon at naipanumbalik sa pamamagitan ng mga messengers. Amen. Binigay nila ang buhay nila at lahat para ipunin yung mga salita na kakailanganin nyo sa huling panahon. Isipin mo kung gaano kayo kamahal ng Panginoon, gaano kayo, amen, pinapahalagaan ng ating Panginoon na lahat ng pangyayari sa kasaysayan ng iglesia ay ginawa niya, hinayaan niyang mangyari para ihanda kayo, para ipaghanda kayo ng inyong gagamitin sa pakikipagbaka sa huling panahon, para siguraduhin na kayo, amen, ay may panlaban sa lahat ng lalang ng kaaway, para siguraduhin na kayo ay masasama sa rapture na kanyang pinangako sa huling panahon. Sino ba dito ang nakabasa ng life story ni Brother Branham? Life story ni Brother Branham. Kita niyo kung paano siya hinanda ni Lord. Paano siya hinanda ng Panginoon? Kung anong pinadaan ng mga hirap sa kanya sa sakripisyo para lang may handa siya. Alam niyo kung bakit siya hinanda? Kanino ba siya sinugo? Behold, I will send you Elijah the prophet. Lahat ng paghahanda, lahat ng dinaanan ni Brother Branham, lahat ng paghandang ginawa sa kanyang buhay ay dahil sa inyo. Dahil sa ating mga mananampalataya tatanggap sa mensahe sa huling panahon. God is behind everything para sa mga pinili niya. Tayong lahat ay tumayo ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Sambahin natin siya. Purihin natin ang ating Panginoon. He's got it all in control. He's got it all in control. Gusto ko magpasalamat sa inyo, sa inyong pananalangin para sa akin nung Sunday. I'm sure, nanalangin kayo at narinig ko, nagpasa ng mga text sa mga kapatiran. Maging si Pastor Pipito, na narito ngayon, nagpasa siya ng mga text para lang may panalangin ako. I'm sure yun ang dahilan. Kaya yung aking sakit na napakalala nung linggong yun. Amen, hindi ko lang pinapahalata ng gusto, pero nung gabi hindi ko na makayanan. Kaya kinailangan akong ihatid ni na Brother Chris. At pagdating ko sa bahay, ay nilalagnat na ako. At lahat alam kong hindi basta yung aking nararamdaman. Napakasakit ng aking tagiliran, ng aking bandang kanang bahagi ng tiyan ko. I knew it was serious, pero alam ko rin na seryoso si Lord. Seryoso siya sa pagtulong sa kanyang mga anak. Seryoso siya sa pakikinig, sa panalangin. Sa kanyang mga anak. Sana tignan natin ng ganun, gaano man kaseryoso ang karamdaman nyo ngayon. Kung meron kayong karamdaman, isipin nyo, seryoso din si Lord. Panahon na para tigilan natin, sabihin, pagsasabi natin sa ating Panginoon, Panginoon, meron akong malaking pagsubok, meron akong malaking problema, meron akong malaking sakit. Oras na para sabihin natin sa ating mga sitwasyon at sirkumstansya at sakit. Sakit, sirkumstansya, problema, meron akong malaking Diyos. So I prayed. May mga nagsabi sa akin, kailangan takbo na ako sa ospital, so on and so forth. But I prayed, and you were praying, and I prayed. My wife and myself, we prayed. Sister Esther, sinamahan ako sa panalangin. Sabi ko, sa gabing ito, magpapahinga ako. Bukas, ay iigin ako. Inaangkin ko ang pangako ng Panginoon. At kinabukasan, wala na yung aking lagnat. At yung sakit, pangamat naroon, ay humupa na.
Imbis na lumala at tumindi, humupa na, alam ko, ang Diyos na ang kumikilos ng mga panahon ngayon. At hanggang kanina, mga kapatid, nag-PF na ako. Amen. Hallelujah. Kinabukasan, pinitignan ko pa rin kung ano yung naging problema ko. At ang sabi ng doktor, ganito, ganyan. And I just say, praise the Lord. He's got it all in control. Bakit iintindihin ko pa yun? Gumaling na nga ako. Wala na nga akong nararamdaman. Nag-PF na nga ako. He's got it all in control. If we can just trust Him and believe Him, ano man ang nakikita natin sa paligid natin, huwag niyong kalilimutan ng Diyos ay gumagawa 24/7. All the while, hallelujah, para sa inyo na sumasampalataya. Amen. Kaya pwede natin sabihin, ang buhay ko'y hawak niya. Ang buhay ko'y hawak niya. May masalimuot, di ako natatakot. Amen. Ang buhay ko'y hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Daan may masalimuot, di ako matatakot. Ang lahat ay hawak niya. Once again, ang lahat ay. You believe that tonight? Do you receive that tonight? Receive that. Amen. Believe that's the word of God. Hawak niya. Puso ko'y panatag. Puso ko'y panatag. Pangako niya'y matatag. Ang lahat ay hawak niya. Pagkat lahat ay hawak niya. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat sa reassuring message na ito, Ma, na aming narinig ngayong gabi. Oh God, daya mo ito'y mabaon sa kanilang mga puso, kanilang mga kaluluwa. Huwag nilang makalimutan. You are all the while working in our favor, Lord. Salamat po sa iya mo sa aming panalangin, mapuno ng pagtitiwala at pagsampalataya ang aming mga puso. Amen. Habang binibikas namin ang aming mga pangailangan sa iyo ngayong gabi. At samahan mo kami, Lord. Inspire mo kami ng iyong salita sa aming pananalangin. In Jesus Christ's name. Dahil ating manalangin. Hallelujah. Sa ating mga request na narinig.
Jesus Christ. Thank you. Trust everything in me. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ayaw magawa naming lubos na magpaubaya sa iyo, Panginoon. Gawin mo kaming lugar ng iyong paggawa, lugar ng iyong pagkilos. Panahanan mo kami, Ama. Ikilos mo kami ayon sa iyong kalooban. Gawin mo kaming banal na tahanan mo, Panginoon. Even as we trust in you, Lord, and believe in your promises. Fill us, Lord. Fill us with your presence, Lord. Banal mong tahanan. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Ma. Yes. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Tayo natin tumayo. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisa. Itin natin sa bang puso ko'y dumudulog. Puso ko'y dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, magkaroon ka ng pamamahala, Lord. Buong buhay namin, habang sinusuko namin ang lahat sa iyong kamay, pinagtitiwala ang lahat. Salamat po. Gusto kong tawagin si Pastor Pipito para pangunahan tayo sa panalangin bilang pagtatapos ng ating gawain ngayong gabi. God bless you. Thank you, Lord. We thank you. Thank you for your love and mercy and grace. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na gracious word, Lord. Sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpapalaya sa lahat ng mga sinisiil, Lord, ng maraming alalahanin sa buhay. Sinisiil ng maraming mga problema at maraming mga pagsubok, Panginoon, na dinadaanan. At ngayong gabi, Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, tunay nga po na ang salitang ito ay para sa bawat isa.
Panginoon, dahil kung hindi ito para sa amin, marahil hindi namin ito maririnig. Subalit isang dakilang katotohanan, Panginoon, na Ikaw, O God, ang may dahilan, Lord. Ikaw ang may control, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Lord Jesus, hindi namin lubos na, Panginoon, na kayang unawain ang mga bagay na ito, Panginoon. Subalit isang bagay lamang ang aming, Lord, nais gawin ngayong gabi. Sampalatayanan namin ang iyong mga salita at maibigay namin, Lord, ang buong pagtitiwala upang Ikaw ang siyang kumontrol sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lahat ng mga dinadaanan naming mga pagsubok, lahat ng mga problema, anumang ito, Panginoon, ito'y hindi lamang namin laban, Panginoon. Hindi kami nag-iisang lumalaban para dito, Panginoon. Lord, Ikaw ay kasama namin, Panginoon. Malakas ang aming loob, O God. Malakas, Panginoon, ang aming Lord, ang aming pananampalataya, Panginoon, na hindi kami magtatagumpay sa sarili lamang naming lakas. But Ikaw ay nagtagumpay na sa amin, Lord, nang Ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. O God, wala kaming gagawin ngayong gabi, kundi angkinin lamang, Lord, ang lahat ng mga pangako mo sa amin, tulad ng mga salitang narinig namin ngayong gabi, Panginoon. Oh God, maraming salamat sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa lahat ng kagalingan ng bawat mga karamdaman, Panginoon, naming inaangkina ngayong gabing ito, oh God. Salamat sa pagpapalaya mo, Panginoon, sa lahat ng mga sinisiil, sa bawat pagsubok na naming mga dinadaanan, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kagalakan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Cheer up, bride. Amen. Ngumiti tayo. He's got it all in control. Magkamayan tayo sa isa't isa. Amen. Enjoy natin ang ating buhay sa piling ng ating mga kapatid. Amen. Punuin natin ang pagpupuri, pasasalamat ng ating bawat araw. The Lord bless you. Amen. He's got it all. He's got it all in control. He put that reassurance way down in my soul. He's got it